What's up guys? This is Truth Imperceptible, ang bago niyong makakasama kung mahilig kayo sa usaping scriptures o Biblia. Shalom mga kababayan, and all praise to the Most High Yahuwah. Alam niyo ba na ayon sa banal na kasulatan, may mga nilalang na tumira sa mundo na parte ng first creation at tayong mga tao ay parte ng second creation. May posibilidad kayang nanirahan ang mga anghel sa mundo Bago nilikha ng ating amang tagapaglikha ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay. Sumagi na ba sa isipan nyo na maaari kayang bago ang sangkatauhan nanirahan sa mundo, posible kayang merong unang nanirahan sa daigdig na ito kaya merong mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng kaisipan ng tao? Totoo kaya ang ating panahon ang may pinaka-advanced technology na natala simula noon? Subalit, bakit may mga bagay pa rin dito sa mundo na hindi kayang gawin ng ating technology kung totoong ang panahon talaga natin ang modern technology sa kasaysayan ng mundo? Ang Pyramid of Egypt ay isa sa pinakamatandang ancient structures Na di umano ay ginawa pa 4,500 years ago nang nakalilipas ng mga unang sibilisasyon at makalumang teknolohiya. Ngunit ang isang malaking tanong, paano nila ito ginawa? Gayong kahit sa ating panahon ay walang kakayanang gumawa ng ganitong uri ng mga structures sa kadahilan ng wala tayong mga equipment na kayang bumuhat sa tone-toneladang bigat ng mga batong ito para pagsama-samahin at pagpatong-patungin upang makabuo ng isang kamanghamanghang obra na tulad ng Pyramid of Egypt. Isa pang malaking katanungan ay ang mga sinaunang gusali na kalat sa buong mundo. Anong uri ng teknolohiya ang ginamit dito para makagawa ng ganito kagandang obra maestro na disenyo na kahit sa ating panahon ay hindi kayang gawin? Kung science naman ang ating pagbabasihan, ayon sa pag-aaral ng mga scientists at mga expert, na may malaking posibilidad na ang unang tumira sa mundo ay mga alien na galing sa ibang planeta. Ang iba naman ay naniniwala na ang mga Anunnaki ang unang nanirahan dito sa ating mundo. At sila daw ay mga makapangyarihang nilalang at pinaniniwalaan ng iba na sila ang tunay na Diyos ng mundong ito, na pinamumunuan nila Enki at Enlil ayon sa history ng Mesopotamia na sinasabing kauna-unahang sibilisasyon sa kasaysayan. Pero personally, para sa akin, mas pinaniniwalaan ko ang mga nakasulat sa banal na aklat o mas kinikilala ngayon ng karamihan na Biblia sa kadahilan ng napakarami ng propesiyang nakasulat dito na naganap na at unti-unting nagaganap sa panahon natin. Tara, samahan niyo ako at ating tuklasin ang hiwagang bumabalot at mga misteryong nakapaloob sa sagradong aklat ng buhay at katotohanan. Alam niyo ba na merong mga verse sa Biblia na sinusuportahan na ang mga anghel ay nanirahan sa mundo bago nilikha ang sangkatauhan? Alam natin lahat at naniniwala tayo na ang lahat ng meron dito sa mundo ay nilikha ng ating Ama sa Langit na pinakamakapangyarihan sa lahat. Paano kung sabihin ko sa inyo
na sa Book of Genesis ay hindi nabanggit kung kailan ginawa ang tubig. Ayon sa Genesis chapter 1 verse 1 to 2, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman. At kumilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Kung mapapansin nyo dito, hindi pa nag-uumpisang mag-create ang Diyos, meron ng tubig. Dito naman sa Genesis chapter 1, verse 9 to 10, sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit, upang lumitaw ang lupa, at nangyari nga ito. Tinawag niyang lupa ang tuyong bahagi, at dagat naman ang nagsama-samang tubig. Kaya nung ihiwalay ang tubig, ay lumitaw ang lupa na natatakpan ng tubig. Ngayon, kailan nilikha ng Diyos ang tubig at ang lupa? Ito ba talaga ang first creation at umpisa ng lahat ng bagay? Ating pasagutin ang banal na kasulatan. Ayon kay Prophet Jeremiah, kung ating babasahin ang kanyang aklat sa Jeremiah chapter 4 verse 23 hanggang 27 sa New King James Version, I beheld the earth, and indeed it was without form and void, and the heaven they had no light. I beheld the mountains, and indeed they trembled, and all the hills moved back and forth. I beheld, and indeed there was no man, and all the birds of the heaven had fled. I beheld, and indeed the fruitful land was a wilderness, and all its cities were broken down at the presence of the Lord by his fierce anger. For thus saith the Lord, the whole land shall be desolate, yet I will not make a full end. Kung mapapansin natin ang mga binasa kong verses from 23 to 26, ang ginamit na word dito ay beheld, na isang past tense o tapos nang mangyari. Kapansin-pansin din na katulad sa Genesis chapter 1 verse 2, kaparehong term ang ginamit na the earth, and indeed it was without form and void. Binanggit din sa Jeremiah chapter 4 verse 25 na the earth is no man, and all the birds of the heaven had fled. The word fled in Tagalog means tumakas. Maaari kayang ang tinutukoy dito ay ang mga anghel sa kalangitan na bumaba sa lupa? Sa verse 26 naman ay may binabanggit na the fruitful land was a wilderness, na tumutukoy sa pagkawasak ng lupain ng Diyos, na sumasalamin sa puot at galit ng ating Creator dahil sa pagsaway sa kanyang kalooban. Ngunit hindi pa ito ang katapusan ng lahat ng bagay. Ang katanungan ko sa inyo ay ganito: naniniwala ba talaga kayo nang dahil sa sobrang talino ng tao, kaya nagkaroon tayo ngayon ng ganitong uri ng technology, tulad ng mga appliances na ginagamit natin araw-araw, gaya ng telebisyon, computer, digital phones, internet connection, at napakarami pang imbensyon? Meron ba talagang kakayahan ang tao gumawa ng mga ganitong bagay? Na nag-umpisa sa wala at sariling idea lang natin ang mga ito? Kung kaya nakagawa tayo ng mga sasakyan, gaya ng motorsiklo, kotse, eroplano, helicopter, at mga barko?
At nagawa pa ng taong makaimbento ng mga kagamitang pandigma tulad ng baril, kanyon, granada, at mga sasakyang pangdigmaan. Kagaya ng mga helicopter, submarine, warship, fighter jets, na kayang kumitil ng buhay ng tao sa isang iglap lang. O makawasak at makasira ng kahit na anong bagay at kahit isang malawak na lugar dito sa mundo. Dapat ba talaga nating paniwalaan na ito ay bunga ng kaalaman ng tao? O ito ay itinuro sa atin ng mga anghel na bumaba dito sa lupa, na nakasulat sa Genesis chapter 6 verse 1 to 2. Sa kadahilanan na nakita ng mga anghel ang kabigha-bighaning kagandahan ng mga kababaihan at gusto nila itong maging asawa. Nakasulat din ito sa Book of Enoch, Book 1, Chapter 6 to Chapter 8, na mas detalyado kung bakit bumaba ang mga anghel na ito sa lupa. At ang grupo ng mga anghel na ito ay tinatawag na The Watchers, na pinaniniwalaan ang tungkulin ng mga ito ay tagapagbantay ng sangkatauhan, na pinamumunuan ni Semjasa, ngunit sila'y sumaway sa kalooban ng ating Amang nasa langit. At nagkaroon sila ng pagnanasa sa mga kababaihan at kumuha sila ng kanya-kanyang asawa sa mga ito. Sa chapter 7 naman ng Book of Enoch, sinasabi na nabuntis ng mga fallen angel ang mga kababaihan na kanilang ginawang asawa dahil sa kanilang kahalayan, at ito ay nagbunga ng kapahamakan at naging dahilan kaya nag-corrupt ang DNA ng mga tao sa mundo. Ang naging bunga nito na anak ng mga fallen angel at tao ay ang mga giant, na sa katagalan ay hindi na kinayang ibigay ng mga tao ang pangangailangan nila sa pagkain. At ang mga giant na ito ay tumalikod na sa mga tao at naging mahalay sa iba't ibang uri ng mga hayop. Sa Enoch chapter 8 naman ay tinuruan ng mga fallen angel ang mga tao kung paano gumawa ng armas, tulad ng kutsilyo at pananggalang na mula sa uri ng bakal. Tinuruan din nila ang mga tao ng iba't ibang uri ng kaalaman na higit pa sa dapat malaman ng sangkatauhan, lalo na ang tungkol sa enchantment, na ang ibig sabihin ay witchcraft or sorcery. Sa Genesis chapter 6 verse 4, binabanggit dito na may mga giant na nanirahan sa panahon na ito. At kinukumpirma ito sa Genesis chapter 6 verse 11 na ang mga panahong ito ni Noah, ang mundo ay corrupted at nababalot ng kasamaan. At ito ang tunay na dahilan kung bakit ginunaw ng ating Creator ang mundo, sa pamamagitan ng pagpapabaha ng tubig upang ito ay linisin. Ayon naman sa aklat ni Propeta Ezekiel sa chapter 28 verse 13, na may anghel na pinatutungkulan dito na ito ay nasa Garden of Eden. Sinasabi dito na ito ay nababalot ng 12 mahihiwagang bato. Ikaw ang anghel na hinirang
at ikaw ang nasa sagradong bundok ni Bathala. Ikaw ay naglakad sa gitna ng nagmimingas na mga bato. Ikaw ay perpektong anghel mula ng araw na ikaw ay nilikha, hanggang sa kasamaan ay natagpuan sa iyo. Wala kang kapintasan mula pa ng isilang, hanggang sa maisipan mong mamuhay sa kasamaan. Natuto kang sumuway at mamuhay sa kasalanan. Kaya ipinagtabuyan ka mula sa aking banal na bundok. Pinalayas ka ng kirubin sa kinatatayuan mong mga batong kumikinang. Kaya ibinagsak kita sa lupa upang maging babala sa ibang mga bansa. Itong mga verse na binanggit ko ay nagpapatunay na bago ang human creation, nasa Garden of Eden na ang mga anghel. At sumasang-ayon dito ang Book of Jeremiah, Book of Ezekiel, maging ang Book of Genesis. At madalas ko rin naririnig at pinagtatalunan kung sino nga ba talaga ang kasama ng ating Creator at kausap niya sa Genesis chapter 1 verse 26. Nang sinabi niyang likhain natin ang tao ayon sa ating larawan at ayon sa ating wangis, na tumutukoy sa mga anghel. Kung nagustuhan niyo po ang tulad ng mga ganitong content at kung nakatulong ito sa inyong mga katanungan about scriptures, please share and like my video at pakipalo na din ang aking munting channel. Para sa mga susunod pang video na katulad nito. Madalas, tayong mga tao ay nakapokus lang sa mga bagay na inaakala nating na yun lang ang mahalaga. Upang mas maintindihan ng mas malalim na kahulugan ang mga nakatagong mensahe na ibig iparating sa atin ng Puong May Kapal. Lagi po nating tatandaan na ang tamang aral ay matatagpuan lamang kung hinahanap natin ang pawang katotohanan lamang. At wag lang natin iasa sa ibang tao o makinig lang sa turo ng iba. Sa totoo lang po, hindi naman talaga mahirap hanapin ang katotohanan. Nariyan lamang ito sa paligid at hindi lang natin pinaglalaanan ng oras para alamin. At ang nakakalungkot pa dito, pagdating sa ibang bagay at usapin, mas may oras tayo paglaanan ng pansin at ang karamihan pa ay dito ginugugol ang kanilang oras. This is truth imperceptible na nagsasabing ano ang silbi ng ating mga mata kung ang ating kaisipan ay bulag sa katotohanan.